Hindi sundalo ang bumaba sa Sandy Cay. Mga sibilyan, isang kongresista, isang jet ski. 6:01 a.m. ng umaga, tapos ang misyon. China Coast Guard, nakatayo lang, nanonood, walang nagawa. May Tomahawk na pinindot sa Tacloban. 630 kilometro ang narating nito. 4 na barko ng China, pinalayas ng PCG, gamit ang makabagong teknolohiya ng Canada. 3 moves ng Pilipinas sa loob ng 1 linggo. At ang ginawa ng China? Ibinunyag ang sarili nilang kahinaan. Ito ang West Philippine Sea ngayon. Nagbabago na ang laro. Sineseryoso na ba ng China ang Pilipinas? Comment niyo sa ibaba. 3 ng Mayo, 2026. Pag-asa Island. Habang natutulog ang China Coast Guard, gumagalaw ang Atin Ito Coalition. 2 rubber boats, 1 rigid hull inflatable, walang barel, walang batalyon. Tandaan niyo noong 2016, may nangakong mag-jet ski pero hindi natuloy. Ngayon, si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula ang gumawa. Isang Mindanaoan, nag-jet ski, patungong Sandy Cay. Anong opinyon ninyo sa Mindanaoan na ito? Comment below. At bago kayo magalit sa akin, Sandy Cay, isang maliit na sandbar malapit sa Pag-asa Island, maliit sa mapa, pero higante sa soberanya. Nasa loob ito ng Philippine EEZ, confirmed in 2016, arbitral ruling, legal, atin, at documented. Pero ang China patuloy na nagpapadala ng Coast Guard. Gusto nilang gawing sariling teritoryo. Kaya ang pagtatanim ng bandila rito ay hindi lang simbolo. Ito ay physical assertion ng ating karapatan. Habang nasa Sandy Cay ang mga sibilyan, may ibang laban sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard ay may bagong armas. Hindi missile, kundi teknolohiya. Canada's Dark Vessel Detection System. 4 na Chinese research vessel. Nahuli sa akto. Nagsasagawa ng scientific research sa Philippine waters. Walang paalam. Walang consent. Direktang paglabag ito sa UNCLOS. Hindi lang ito pangingisda. Data collection ito. Underwater mapping. Strategic surveillance sa sarili nating bakuran. PCG Admiral Ronnie Gilgavan, we will not tolerate this. Aircraft, deployed. Vessels, nasa karagatan. "6:01 a.m. Sandy Cay. Bumaba si Ismula sa sandbar. Nakita nila agad ang 2 CCG vessels. Body numbers 5101 at 3103. Kasama ang isang PLA, Navy Guided Missile Frigate. Nagpadala ang China ng 2 motorized boat. 10 minuto na lang ang natitira. Sa loob ng 10 minuto, naitanim ang bandila ng Pilipinas. Naitanim ang bandila ng Atin Ito. Tapos, umalis. Maayos. Mahinahon. Habang bumabalik ang convoy sa Pag-asa Island, nag-human chain ang mga voluntaryo sa dalampasigan. 2 salita, Atin Ito. Pero huwag kayong magsaya agad. Nag-react ang China at doon sila nagkamali. Ilang oras matapos ang misyon, nag-post ang Global Times, mga litrato ng Chinese CCG officers. Nagtataas din ng Chinese flag sa Sandy Cay. Sinabi nila, demonstrates national sovereignty. Sinabi nila, may ebidensya sila ng illegal activities natin. Copycat moves. Hindi ito counter-move ng isang superpower. It's a reactive desperation. Isipin nyo, kung sa kanila talaga ang Sandy Cay, bakit kailangang kopyahin ang ginawa ng mga sibilyan? Ang pagkopya ang nagpapatunay na nasaktan sila. Sa gamer terms,
China got baited. Nahulog sa trap. Naiyak sa troll move ng isang civilian. Habang nagdadrama sila sa social media, ang 4 na research vessels nila pinalalayas na ng PCG. Walang makakatago sa Canadian tech. Ito ang bagong dimensyon ng laban. Surveillance war. At nananalo tayo. Sinabi ng China, may mga basurang naiwan ng mga Pilipino. Tanim bala? Wrong. Tanim droga? Wrong. Tanim basura. Eksakto ang sagot ni Representative Ismula. China ang sumira ng coral reefs para mag-artificial islands. China ang may link sa cyanide fishing. Ang ecological damage accusation ay galing sa bansang sumira ng Spratlys. Sa information warfare, ang tawag dito ay self-own. Sa anime term, nag-cast ng jutsu, pero tumama sa sarili. Ngayon, pakinggan niyo ito ng mabuti. Habang abala ang lahat sa Sandy Cay at research vessels, may launcher na naghihintay sa Tacloban Airport. Typhoon Mid-Range Capability System. Isang Tomahawk Land Attack Cruise Missile. Pinindot. Target, Nueva Ecija. Distansya, 630 kilometro. Direct hit. Ang effective range ng Tomahawk, 1,800 kilometro. Kayang abutin ng Beijing mula sa Pilipinas. Hindi ko sinabi yan. Physics ang nagsasabi. 3 beses na nating na-test ang distance na ito. Kung i-deploy ang Typhoon sa Tacloban, lahat ng Chinese installations sa West PHC ay nasa target range. Mischief Reef, Fiery Cross Reef, Subi Reef. At ang pinakamatindi, ang Typhoon MRC ay pwedeng i-airlift ng C-17 Globemaster kahit saan sa Pilipinas, anumang oras. Batanes, Palawan, Tawi-Tawi, Mobile, Lethal, at nandito na sa ating lupa. 3 chessboard ang sabay na nilalaro ng Pilipinas. Hindi ito pananakot. Ito ay strategic messaging, koordinado, multi-layered. Si Ismula ay nakabalik na sa Pag-asa Island. Ang ating bandila nandoon pa rin sa Sandy Cay. Ang China nag-iiyak sa social media. Ang research vessels nila pinalayas na. Ang Tomahawk napatunayan na ang bagsik sa ating lupa. Pero huwag tayong magpakasiguro. Ang China ay hindi titigil. Ang West Philippine Sea ay isang marathon, hindi sprint. Handa ba tayo sa susunod na move ng China? Dahil ang bansang nagre-react sa isang jet ski ay isang bansang natatakot na. At ang kaaway na natatakot ay lalong nagiging mapanganib.